What's up mga ka-farm? Isang magandang tanghali po sa ating lahat. May binisita po ako ritong property na may kabuang sukat po na 7.6 hectares. Bali ito pong property mga ka-farm ay nakadikit po dito sa pinaka-river. Kaya kung nyo po makikita, ito po yung pinaka-boulevard nya na dati raw po itong tinatambayan ng mga kabataan. Bali ito pong property mga ka-farm ay tuhog po ng barangay road. And then kung nyo po makikita, dito po sa area ay fully cemented na po. Then yan po, meron po siyang sapa sa gitna. Bali, ito pong property mga ka-farm ay sa gilid po ng meron din pong pinaka-barangay road papasok sa loob ng property. Bali sa aming pong pagtatanong sa aming kasama, bali ito pong property mga ka-farm ay merong humigit kumulang pong frontage na nasa 200 meters po. Dangan nga lang po at hindi po na bigay sa atin yung exact na boundary. Pero kung nyo po makikita mga farm, fully electricity na po dito sa area. Ayan po, kung makikita nyo po, may mga poste na po siya. And then may dumaan pong tower line dito sa gitna ng property. Kaya sa mga interested buyer po na gusto pong bisitahin itong nasabing property, tawag na po kayo sa number na makikita nyo sa inyong screen at sa WhatsApp Viber po. Bali ito pong property mga farm ay meron daw pong 1 hektaryang palayan. At sa akin din pong pagtatanong, kumikita raw po itong property mga farm ng nasa halagang 15,000 pesos kada harvest po ng kopra. Kinokopra po nila ang dito, hindi po kagaya sa iba na ginagawa nilang kabuo. Bali ito pong property mga farm, ang pinaka-source po ng tubig dito nang gagaling sa ilog. Kung nyo po makikita, papasok po dun sa area na yan. Kaya wala po magiging problema sa tubig, kuryente at saka po sa signal ng cellphone, internet. Meron po dito sa area. Sa una-unahan po mga farm, meron pong daang riles. Hindi ko lang po sa inyo kung aabot pa po doon yung nasabing property dahil ito nga po ay merong kabuang sukat po na 7.6 hectares. Bali ito pong property mga farm ay title. Dangan nga lang po at patay na po yung nakapangalan sa titulo. Pero ang magkakapatid daw po ay 5. Kaya yung pong 5 na yon ang pipirma kung inyo pong nanaisin na mabili itong nasabing property na to. Ito pong property mga farm, kung inyo pong sasadyain, mula po doon sa National Highway, papasok po dito sa pinaka-barangay road, hanggang dito po sa nasabing property ay meron pong humigit kumulang pong 9 kilometers. Ang amin pong mga nadaan ng kalsada dyan mga ka-farm ay may mga portion po na rough road, pero possible naman pong makadaan ng 4 wheels, rain or shine. Dahil hindi naman po siya kagaya ng ibang kalsada na nagpuputik. Meron din po mga portion na fully concrete na. Dangan nga lang po at paputol-putol. Kaya kung kayo po ay pupunta dito sa area, wag po kayo mag-alala kung may dala po kayong 4 wheels dahil possible po, makakapasok po tayo dito, rain or shine. Kung manggagaling naman po kayo ng Metro Manila at pupunta po kayo dito sa Tagkawayan, nasa aking puntansya, Google po kayo ng humigit kumulang po na kung sarili pong sasakyan, nasa 8 hours. Dampot may mga hotel naman po dito sa town proper na maaari nyo pong pagpalipasan ng sandaling oras, or kung kayo po ay mag-overnight at kayo po ay kinaumagahan na babalik ng Metro Manila, marami po ditong mga hotel na maaari nyo pong pag-stayan. Kung nyo pong makikita, apakaganda po nitong ilog dito sa gilid ng property. Buhay na buhay po at pwede po kayo dito mag-fishing. May mga isda po kami nakikita. Ayan po, kagaya po nire. Ayan po, may mga tilapia. Kaya malilibang po kayo din sa area kung nanaisin nyo pong mag-fishing. Bibili ako ng 11,000, wala akong narinig sa akin. Tinele, excuse. Ang hangganan po nito, itong ilog. Ganda pa po yan sa dulo. Opo, pinaka-boundary itong ilog. Ayan po mga ka-farm.
Ang pinaka-boundary po nitong nasabing 7.6 hash ay itong pinaka-ilog. Kaya kung nyo po makikita, ang linaw po ng tubig. And then meron po ditong slide. Dahil may mga naliligo po dito sa area pagka ganitong mainit ang panahon. Dito po sa lilim ng akasya, pwede po kayo mag-picnic.